Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay iimbitahan ko kayong makinig dito sa vlog na to at napaka-importante nito at marami po kayong matututunan. Kaya't kayo'y magsimula ng upo, mag-relax at isang tabi muna ang inyong mga stress. Ngayon pag-uusapan po natin ang pinakamainit na legal issue sa bansa. Hindi po ito teleserye, hindi totoong buhay. Ang kaso ay tungkol kay Senator Bato de la Rosa at ang kanyang hiling na TRO na tinanggihan ng Korte Suprema. Kaya ko ito ay tatalakayin muli, pero kasi nababanggit ko to ng mga nakaraang vlog. Pero ngayon ay talagang hihimayin natin at pag-uusapan natin mabuti. Dahil marami pong nagtatanong sa akin, bakit ba binasted ang TRO? Petition ni Senator Bato, senador siya, di ba? Di ba dapat protektado daw siya? Yan ang isa sa mga maraming katanungan na tinatanong sa akin ng mga netizens. So, wag kayong mag-alala, hihimayin natin ito ng malinaw, walang mahirap na salita. May kasamang tawa at syempre may batas, no? At kaso na sasandalan po natin. Alamin natin kung bakit no ang sagot ng ating Korte Suprema sa kahilingan ni Senator Bato de la Rosa na mag-issue ang nasabing korte ng temporary restraining order. So dito, umpisahan po natin ang tanong na ano ba talaga ang gusto nitong si Bato de la Rosa at bakit siya tumakbo sa Supreme Court. So alam naman po natin ng kwento, di ba? Hinahanap po si Bato ng International Criminal Court. Nagtago po siya sa Senado. Tapos biglang sumakay sa kotse ni Senator Robin Padilla. So kung isipin nyo nga, parang eksena sa pelikula na ang bida si Robin at si Bato na kasan itinatakas ng bidang si Robin, si Bato de la Rosa. Di ba? Parang action movie lang ni Robin Padilla nung araw no? So dahil pakiramdam niya po ay mainit ang kanyang paa at baka biglang may kumatok na mga ahente, no? Tumakbo siya sa Supreme Court. Ano po ang kanyang naging kahilingan? Temporary Restraining Order o kung tawagin po natin ay TRO. Diba? So sa madaling salita, si Bato de la Rosa po ay nakikiusap sa ating pinakamataas na hukuman. No, parang ganito ang gusto niyang sabihin, mga mahistrado, mga kagalang-galang na mahistrado. Pwede po bang bawalan muna ninyo ang pulis, NBI na hulihin ako habang inaayos pa natin ang kaso? Parang nanghihingi lang siya ng stop sign, no ng batas, no? At parang sinasabi niya, pakilagyan niyo muna ng stop sign, no? Ang lahat ng aking dadaanan at ang ako ay hindi naman gambalain at arestuhin ng mga ahente ng ICC. Pero sa kasawi ang palad, ang sagot po ng korte. Pasensya na, senador, hindi pwede. No? Siyam kasi nagsabing hindi. 5 yung pabor. Isa ang umiwas. So ang kabuuang boto ay 951. So bakit ganun po ang nangyari? 951. Napakarami nung talagang sinabing hindi pwede ang TRO sa'yo. So dito papasok yung tunay na aral. Ang TRO ay hindi parang candy na ipinamimigay sa kung sino ang humihingi. May mahigpit na kondisyon yan, no? Bago mo makuha yung TRO na yan. At yan ay isang dokumentong hindi basta-basta pinamimigay ng Korte Suprema. Alam niyo po, bago mag-issue ang Korte Suprema o sino mang korte ng TRO ay dapat masundan yung 3 mahigpit na kondisyon, no? At kung bakit bumaksak siya doon sa mga kondisyon na yon. Bawat isang kondisyon doon sa 3, sabit Senator Bato de la Rosa. So, paliwanag natin. Sa batas natin at ayon sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema, no? Yung tinatawag na jurisprudence, may 30 pangunahing elemento bago ibigay ang TRO o kaya kung minsan ay tawagin natin injunction, no? Kung kulang ka
kahit isa lang, busted ka na. Patay kang bata ka, wala kang TRO. So dito tingnan natin kung bakit hindi pumasa ang petisyon ni Bato de la Rosa sa mataas o pinakamataas na hukuman. Unang-una, dapat kasi patunayan niya, no, na merong clear and unmistakable right. Clear and unmistakable right. So, para maintindihan natin ng husto, meron pong jurisprudence dyan yung tinatawag nating Cebu Oxygen and Acetylene Company versus Bajar. Yan, desisyon po ng Korte Suprema yan na naging giya, no, para mabusted si Bato de la Rosa. Ang batas po kasi malinaw Bago ka humingi ng proteksyon, dapat mapatunayan mo na meron kang, yung sinabi ko kanina, clear and unmistakable right. Sa Tagalog, dapat meron kang malinaw, tiyak, no, at hindi mapagkakailang karapatan na kailangang ingatan. Hindi pwede yung haka-haka lang. Hindi pwede yung hula-hula lang. Pag hula-hula yan, maghula-hoop ka muna. So, gawan natin ng analogy. No? Parang pag-ibig lang yan. No? Hindi ka pwedeng magselos, magbawal, o mag-demand ng karapatan. Kung hindi naman kayo talaga magkarelasyon ng inaakala mong jowa mo. Di ba? Dapat opisyal muna. Di ba? Kung enyo lang, o parang kayo pero hindi naman, pasensya na. Wala kang karapatang magbawal. So, kung walang ganyan, busted ka. Di ba? So, ganito po ang sinabi ng ng ating Korte Suprema kay Senator Bato de la Rosa. So, sabi kay Bato, yung sinasabi mong karapatan na immune ka sa aresto o walang visa ang ICC warrant dito sa atin, hindi pa yan malinaw, Bato, no? Yan mismo ang pinag-aawayan natin sa main case, di ba? Paano kayo hihingi ng proteksyon sa karapatang pinagdedebatihan pa, no? Kasalukuyan pa lang pinagdedebatihan kung totoo ba o hindi. So, walang proteksyon, no, na dapat ibigay sa iyo dahil wala pang linaw di ba? Kumbaga, humihingi si Bato ng premyo sa laro na hindi pa naman tapos ang laban. So, di ba? Humihingi siya ng premyo sa laro na hindi pa naman tapos ang laban. Abay, tapusin mo muna yung laban mo bago ka humingi ng trophy, di ba? O pa-premyo. So, pag ganyan, premature, baksak ka sa Supreme Court, no? Patay kang bata na naman. Pangalawa, dapat yung sinasabi niyang panganib, dapat real, imminent, at substantial. Okay. So, suportahan natin yan. Meron din jurisprudence yan. Sa kaso ng Chip Industries Incorporated versus Besa Cruz. No? Maganda rin kaso to. So, may mahigpit na tuntunin dito. Dito, ang banta sa iyo ay dapat totoong-totoo. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Dapat totoong-totoo. Parating na parating. At magdudulot ng pinsalang hindi na maibabalik pa. Hindi pwedeng base lang sa takot, o kaya kinakabahan ka na, baka arestuin ka, o sobrang pag-iisip lang. Di ba? So, hindi pa pwede yun na comment at takot, kinabahan, may sobrang pag-iisip, ibibigyan ka na ng TRO. Ito yung pangalawang elemento. So, ang sabi ng batas, ang takot na mas haka-haka kaysa totoo ay hindi sapat na basehan para sa temporary restraining order o kaya yung injunction na kung tawagin natin. So, sa madaling salita, senador, parang ganito hindi naman sinabi actually ng Korte Suprema to, parang sa atin lang to, no? Wala naman iba nakikinig dito. So, parang sinabi sa kanya ng Korte Suprema, senador, parang praning ka lang yata. So tingnan natin yung sitwasyon dito.
alam niyo lahat to, nasa loob siya ng Senado, di ba? Pumunta siya doon, ang intensyon, malamang ang intensyon ay para tumulong sa pagpapatalsik kay Tito Sen bilang Senate President, no? May sarili siyang seguridad doon sa loob. Parang nasa loob nga siya ng kuta di ba? Dahil ang pumalit na Senate President, kaalyado niya, no? Si Pangulong Marcos mismo ang nagsabi sa publiko, walang utos, nahulihin siya gamit ang ICC warrant, no? So walang panganib na talagang yung sinasabi niya sa petisyon. Kasi kung mismong commander-in-chief, kung mismong presidente na mismo ang nagsabing, chill ka lang ba to? Walang na mangyayari. Saan galing yung panganib? Di ba? Baka nananaginip ka lang. Baka nagkakaroon ka lang ng malalim na imahinasyon. No? Yan ang mahirap Basta kabadong-kabado ka na. Kumbaga parang nag-hallucinate ka niyan. So dito ang korte po ay hindi nagbibigay ng utos, no, batay sa overthinking or anxiety. Kailangan totoong may paparating na bagyo. Hindi lang dahil naninilim ang paningin mo. So in that situation, baksa ka na naman. Diba? So dito yung PRO, ginagamit lang yan, no, sparingly at bilang last resort mo yan, no? So paano natin ipapaliwanag? Another case in the case of agricultural credit and cooperatives financing administration versus the Court of Appeals. Dito ipinaliwanag yung pangatlong elemento. Kasi ito yung pinakamahalaga no? Sinasabi dito na ang kapangyarihan ng korte na pigilan ng gobyerno o ang batas ay napakabihirang gamitin. Ano yan Parang ano yan parang antibiotic. No? Parang antibiotic. Ginagamit lang kapag malala na yung sakit. Hindi iniinom basta-basta yan. Hindi sa simpleng ubo o sipon lang, inom ka na kagad ng antibiotic. No? Pag malala na, no, yung sakit, no, saka ka uminom ng mga ganyang klaseng gamot. At hindi ito ibinibigay dahil sikat ka, senator ka, o dahil kilala ka sa buong bansa. Alam niyo po, ang batas ay walang paboritong posisyon yan. Senador ka man o karaniwang tao, pareho ang pamantayan ng ating mga hukuman, lalong-lalo na ang ating Korte Suprema. So dito sa kanyang petisyon, ang sabi ng ating Korte Suprema, no, ang TRO ay hindi karapatan. Ito ay isa lamang pribilehiyo. Malaki ang pagkakaiba ng karapatan sa pribilehiyo. At ibibigay lang ito kung talagang kailangan para hindi mawalan ng saysay ang hustisya. So sa kaso ni Bato, hindi naman siya nakukulong, di ba? Hindi naman siya hinahabol sa kalsada during that time, di ba? At ligtas siya sa loob ng Senado. Kaya bakit pa magbibigay ng TRO? Walang sapat na dahilan. Yan ang sabi ng ating hukuman. So in that case, baksak na naman sa pangatlong elemento. So tuloy, maraming nag-akala, no, na nung tinanggihan ng temporary restraining order, akala ng marami, ayan na, talo na si Bato sa kaso niya, pwede na siyang arestuhin. Ayan, pag ganyang ubo lang, hindi kayo inom ng antibiotic, no? Kasi hindi naman grabe yan. Ubong napainom lang kasi ako ng malamig na tubig. Parang sa TRO ni Bato de la Rosa. Diba? Pero teka lang, no? Kumbaga sa boxing, first round pa lang to. Tuloy pa rin ang laban ni Bato. May round 2 pa din may round 3 pa yan. Hanggang sa huling round, hindi pa tapos ang kwento tungkol dito sa petisyon ni Bato de la Rosa. May isa pang mayroon pang isa pang realidad. So, dito, dahil walang TRO, kung bukas na bukas ay magbago ang isip ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Pagkagising, nag-iba timpla ni PBBM. At bigla na lang inutusan ng pulis na hulihin siya. Katulad na nangyayari ngayon, na hinahanap na siya, di ba? Wala po yang legal na harang, wala pong legal obstacle para pigilan ng ehekutibo na hanapin at hulihin si Bato de la Rosa. Ang tanging pananggana lang niya ngayon ay yung policy ng gobyerno at yung pader ng Senado. Isipin po natin, ano po yung pinakamahalagang leksyon sa kaso na to? Ang desisyon po ay malinaw na paalala sa ating lahat. Sa ilalim po ng batas, walang sino man, kahit gaano kakataas, no, sa tungkulin. Senator ka, vice-presidente ka, presidente ka, kongresista ka, gobernador ka, mayor, kahit gaano kalakas ang impluwensya mo, ang higit sa lahat, no, ay ang batas. Ipinakita ng ating Korte Suprema na ang hustisya ay hindi nakabase sa kung sino ka, kundi sa kung ano ang iyong karapatan at kung may batas ba na sumusuporta sa iyo. Hindi po sapat yung maging sikat ka o makapangyarihan. Kailangang may batas na kakampi mo. May nakatabi bang batas, no, sa tagiliran mo, sa harapan mo at sa iyong likuran. Yan ang magbibigay ng protection sa iyo. Hindi ang iyong kapangyarihan, hindi ang iyong katanyagan, hindi ang iyong posisyon, kundi ang batas ang kakampi mo. Ang TRO po ay hindi anting-anting na pumuprotekta sa iyo basta't gusto mo. Ito ay parang pahinga sa gitna ng laban. Ibibigay lang to kung ikaw ay tunay na nasasaktan at walang kalaban-laban. Pero kung ikaw ay ligtas, no, protektado, at nasa loob pa nga ng kuta mo dyan sa Senado nung panahon na nangyayari ang habulan, pasensya na, kailangan mong harapin ang hamon ng patas. At sa huli, ang batas po ay hindi para sa iilan lamang. Ito po ay para sa ating lahat. Pantay, matatag, at hindi natitinag. Kahit sino pa ang kasangkot. Maging sino ka man. Yun yung nagtaka sa kanya, yun ang bida. Si Robin Padilla. Maging sino ka man. Di ba? Okay, so marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.